Nagulat ang kabisera ng Beijing, China. Hindi maaari, tapos na tayo. Ang Uzbekistan ang pinakamahalagang ugnay sa pundasyon ng proyektong Belt and Road. Ang dahilan ay nagmula sa isang nakakagulat na pahayag ni Pangulong Uzbekistan. Pinili namin ang Pilipinas bilang aming kasosyo para sa bagong proyekto ng paliparan. Nangako ang China na tutustusan ang buong gastos sa konstruksyon. Nangako ang France na magdadala ng kanilang Epsilon Chino Omicron Gamma Sigma Alpha, ang sikretong teknolohiya ng Charles de Gaulle Airport. Ang Germany ay nangako ng isang state-of-the-art na sistema ng automation. Tinitiyak ng US ang pinakamalaking network ng logistics sa mundo. Ngunit nanalo ang Pilipinas. Ano ba ang ipinakita ng Philippine Airports Corporation? Ano ang nasaksihan ng espesyal na delegasyon ng Uzbekistan sa Lapu-Lapu International Airport? May isang bagay na hindi pa natin alam. Ang nakakagulat na katotohanan na umaakit sa atensyon ng buong mundo ay malapit ng mabunyag. 3 ng umaga, umalingaw-ngaw ang telepono sa kwarto ko na tila baliw. Ako si Azamat, direktor ng pagpapaunlad ng paliparan ng Uzbekistan. Ang tawag sa ganitong oras ay hindi kailanman magandang balita. Nanginginig kong sinagot ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay kay Rustam, matagal ko ng kaibigan at direktor din ng paliparan ng Tajikistan. Puno ng takot ang kanyang boses. Azamat, gumising ka na. Nagawa natin ang isang kakila-kilabot na pagkakamali. Anong problema, Rustam? Kumalma ka. China, kinuha na ng China ang lahat. Kinontrol nila ang buong paliparan namin. Napatindig ang balahibo ko. 6 na buwan pa lang ang nakalipas, nakipagtulungan ang Tajikistan sa China upang bumuo ng isang bagong ultramodernong paliparan sa kabisera ng Dusanbe. Ang mga kondisyon ay napakaakit. Sasagutin ng China ang lahat ng gastos at magbibigay ng pinakabagong teknolohiya. Ano bang eksaktong nangyari? Ang sagot ni Rustam ay isang tunay na pagkabigla. Kahapon, biglang nag-abiso ang panig ng China na hinihiling nilang isuko namin ang control sa air traffic. Idinahilan nila ang isang nakatagong sugnay kung saan-saan sa kontrata. Nang tumanggi kami, pinilay nila ang buong sistema ng paliparan. At kaninang umaga, nagsimulang lumapag ang mga eroplano ng militar ng China sa aming paliparan. Muntik ko nang mabitawan ang telepono. Ito ay hindi lamang simpleng pakikipagtulungan sa ekonomiya, ito ay isang paglabag sa soberanya. Rustam, hindi maaari. Paano naman ang batas internasyonal? Batas internasyonal? Ano pa ang silbi niyan ngayon? Nasa kamay na nila ang paliparan at wala nang magagawa ang aming gobyerno. Tinarget na ito ng China mula pa sa simula. Ginamit nila ang matamis na pain ng tulong pinansyal para hulihin tayo. Biglang humina ang boses ni Rustam, puno ng pag-iingat na tila may nakikinig. Azamat, makinig kang mabuti. Ang Uzbekistan ninyo ay dapat ding mag-ingat. Mag-aalok din ang China ng katulad na alok. Hinding-hindi kayo dapat mahulog sa bitag. Ang kanilang alok ay lason, matamis sa labas, ngunit sa huli ay kukunin ang lahat. Natapos ang tawag. Natigilan ako ng matagal. Ang aming Uzbekistan ay nasa kritikal na yugto rin ng pagpili ng kontratista para sa bagong proyekto ng paliparan ng Urgence. At ang China, sila ang lumilitaw na pinakamalakas na kandidato. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang bukang liwayway sa Tashkent ay may kulay na pulang-pula na tila nagbabadya ng isang bagyo. Agad akong tumawag sa opisina ng Pangulo. Hindi na ito simpleng issue ng desisyon sa negosyo. Ito ay isang mahalagang pagpipilian na magdedesisyon sa kinabukasan ng aming bansa. Alas 8 ng umaga, ang hangin sa Situation Room ng Pangulo ay kasing igting ng kwerdas ng gitara. Ang Pangulo kasama ang mga matataas na opisyal ay naroroon na. Ang balita mula sa Tajikistan na iniulat ko kaninang umaga ay nagpasindak sa lahat. Ang Pangulo ay nagsalita ng may bigat. Direktor Azam, sigurado ba ang impormasyong ito? Opo, Ginoo, sigurado po. Mismong ang direktor ng paliparan ng Tajikistan ang nag-ulat. Sa sandaling ito, ang mga eroplano ng militar ng China ay lumilipad pa rin papasok at palabas sa Dusanbe Airport. Ang ministro ng Depensa ay naghampas sa mesa. Ito ay tahasang paglabag sa soberanya. Paano nagawang maging base militar ang isang sibilyan
na paliparan sa loob lamang ng isang gabi. Napabuntong hininga ang ministro ng Ugnayang Panlabas. Ang problema ay hindi lang ito issue ng Tajikistan. Ang Almaty Airport sa Kazakhstan, ang Bishkek sa Kyrgyzstan, ang mga infrastruktura na binuo gamit ang pondo ng China ay dahan-dahang nahuhulog sa kanilang kontrol. Inilatag ko ang mga handa ng dokumento. Ginoo, kasalukuyan, may 5 bansa na lumalahok sa bidding para sa proyekto ng Urgence Airport, France, Germany, US, China at Pilipinas. Umiling ang ministro ng pananalapi, ngunit ang alok ng China ay higit na nakakalamang. Buong pagpopondo sa konstruksyon, walang interes na pautang sa loob ng 15 taon, hindi makakayanan ng ibang bansa na makipagkumpetensya. Iyan mismo ang bitag, Ginoo. Itinaas ko ang boses ko. Ang Tajikistan ay nahumaling din sa katulad na mga kondisyon at nagdusa ng kahihinatnan ngayon. Itinaas ng Pangulo ang kamay niya para pigilan ako. Naiintindihan ko, Direktor Azam, ngunit kailangan din nating harapin ang katotohanan. Ang Urgence Airport ay ang pangunahing proyekto para sa pag-unlad ng kanlurang bahagi ng bansa. Ito ang magiging pintuan patungo sa World Heritage Site ng Khiva at magiging bagong logistics hub ng Central Asia. Hindi natin maaaring talikuran ang proyektong ito. Siyempre po, Ginoo, naiintindihan ko ang kahalagahan ng proyekto. Ang nais kong imungkahi ay, pinutol ako ng pangalawang ministro ng ekonomiya. Kung gayon, mayroon ba tayong alternatibong plano? Ang France at Germany ay masyadong mahal, ang US ay puro kita lang ang iniisip. At ang Pilipinas, mayroon ba silang kakayahan na magsagawa ng ganito kalaking proyekto? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng Situation Room. Pumasok ang direktor ng intelligence na maputla ang mukha. Ginoo, may emergency report. May katulad na pangyayari ang naganap sa Kyrgyzstan. Nawala na rin ang kontrol nila sa OS Airport na itinayo rin ng China. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ngayon, hindi na ito simpleng pag-aalala. Ang anino ng isang malaking sabwatan upang sakupin ang buong Central Asia ay nasa harap na namin. Dahan-dahang tumayo ang Pangulo, mga Ginoo, sa pagkakataong ito, kailangan nating maging maingat. Ang ating pagpipilian ang magdedesisyon sa kinabukasan ng Uzbekistan sa loob ng 100 taon. Direktor Azam, suriin mong mabuti ang lahat ng mga kontratista, lalo na ang mga nakatagong sugnay sa kontrata. Opo, Ginoo. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa opisina na mabigat ang mga hakbang. Sa mesa, ang mga panukala mula sa 5 bansa ay nakasalansan na parang bundok. Sa mga ito, ang folder ng China ay namumukod tangi, pinalamutian ng gintong pabalat, na mukhang mapanganib na ahas na nakalabas ang dila. Magagawa ba nating pumili ng tama? Ang mga anak ng Silk Road ay muling nakatayo sa isang kapalaran. Isang linggo pagkatapos, sa malaking conference room ng Intercontinental Tashkent Hotel, idinaos ang presentasyon ng Urgence Airport Project. Ang mga malalaking pangalan sa industriya ng abyasyon sa mundo ay nagtipon doon na lumikha ng isang tunay na kahanga-hangang tanawin. Una ay si Jean-Pierre Dubois, kinatawan ng ADP, Aeroports de Paris Group ng France. Sa kanyang puting buhok, nagbigay siya ng isang tipikal na mapagmataas na ngiti at nagsimula. Mga Ginoo at Ginang, ang Paris Airport, ang puso ng abyasyon sa Europa. Ibibigay namin ang buong prestihiyo at teknolohiya ng Charles de Gaulle Airport na naglilingkod sa 100 milyong pasahero bawat taon. Sa Urgence, ang kanyang presentasyon ay sinamahan ng mga engranding video na talagang kahanga-hanga. Ngunit nang makita ang inaalok na halaga, kumunot ang noo ng aming ministro ng pananalapi, 3 bilyon. 2 beses sa aming budget. Sumunod si Heines Müller, Pangulo ng Fraport ng Germany. Katumpakan at kahusayan, iyan ang diwa ng isang German airport. Magtatayo kami ng isang perpektong paliparan na walang isang segundong pagkaantala. Ang kanilang plano ay napakadetalyado, tipikal na Aleman, ngunit masyadong matigas. Hindi nila isinaalang-alang ang kultura o mga katangian ng Uzbekistan, gusto lang nilang ipataw ang German model. Nang umakyat si Bradley Johnson ng US, nag-iba ang hangin. Mga Ginoo, ang paliparan ay isang negosyo. Gagawin namin ang Urgence Airport na isang makinang kumikita sa Central Asia.
rate ng kita, kahusayan sa pamumuhunan, pagpapalaki ng mga komersyal na pasilidad. Ang bibig niya ay puro pera. Walang anumang pag-aalala sa mga taong gagamit ng paliparan. At sa huli, umakyat sa entablado si Wang Xiaomin, ang pinuno ng Belt and Road Airport Project Division ng China. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa perpektong wikang Uzbek. Mga kapatid na Uzbek, tayo na magkasamang nagbahagi ng kaluwalhatian ng Silk Road ay nagkikita muli. Ang kanyang alok ay talagang nakakagulat. Buong pagpopondo sa konstruksyon, walang interes na pautang sa loob ng 50 taon, pagkumpleto sa loob ng 1 taon. Sasagutin ang lahat ng gastos sa operasyon sa loob ng susunod na 20 taon. Nag-ingay ang buong bulwagan. Nagliwanag ang mga mata ng mga miyembro ng komite, kahit ako ay nag-alinlangan sandali. Sa huli, nang pumasok ang koponan ng Philippine Airports Corporation, sa totoo lang, medyo malamig ang hangin. Bulong ni Jean-Pierre kay Haines na nakaupo sa tabi niya. Pak, ang maliit na paliparan na iyan sa Asia, naglakas loob na makipagkumpetensya sa Paris? Nginisian ni Haines. Nag-export na ba ang Pilipinas ng paliparan? Sa pagkakaalam ko, ito ang unang beses. Si Bradley naman ay walang pakialam, nakatutok lang sa kanyang telepono. Sayang lang sa oras. Siguradong sa China pa rin mapupunta. Ngumiti si Wang Xiaomin habang nakatingin sa Philippine team. Isang kaibig-ibig na pagsisikap, ngunit ang internasyonal na larangan ng laro ay hindi madali. Tahimik na umakyat sa plataporma si Attorney Maria Elena Marilen Reyes, ang kinatawan ng Philippine team. Sa kanyang 40s, nakasuot siya ng isang eleganteng corporate attire sa halip na mga mamahaling suit. Kung ikukumpara sa nakakabiglang presensya ng ibang mga kinatawan, mukha siyang medyo malabo. Maging sa loob ng aming komite ay may mga bulong ng hindi pagkakontento. Pangalawang ministro ng ekonomiya, Direktor Azam, hindi ba ito sayang lang sa oras? Ano pa ang magagawa ng mga taong ito? Umiling din ang direktor ng konstruksyon. Ang Pilipinas ay inimbitahan lang para kumpleto ang bilang. Tama. Akala ko ang totoong mga kandidato ay ang 4 lang na bansa. Nag-alinlangan din ako. Ngunit sa sandaling iyon, si Gunara, ang batang arkitekto na nakaupo sa tabi ko, ay bumulong. Makinig muna tayo. Sino ang nakakaalam? May kakaiba sa Lapu-Lapu International Airport. Ang mga mata niya ay may kakaibang tiwala. Sa huli, tumango ako. Sige, makinig muna tayo sa kanilang presentasyon. Ngunit tila napagdesisyunan na ang hangin sa bulwagan. Sa harap ng nakakabiglang alok ng China, ano ang maipapakita ng Pilipinas? Lahat ay nakatingin kay Attorney Reyes nang may pagdududa. Hindi pa man nakakapagsimula si Attorney Marilen Reyes. Sa kanyang presentasyon, lumamig na ang hangin sa bulwagan. Sadyang nilakasan ni Jean-Pierre ang boses niya para marinig ng lahat. Ginoong Azam, hindi ba't sayang lang sa oras? Nakakatawa namang itumbas ang LLIA sa mga malalaking paliparan tulad namin. Sumangayon din si Haines. Tama. Sa pagkakaalam ko, gaano palang katagal nag-oopera ang LLIA? Ang Frankfurt Airport namin ay may kasaysayan na ng 100 taon. Masyadong malaki ang agwat sa karanasan. Tumawa si Bradley ng mapanghamak. Nag-export na ba ang Pilipinas ng paliparan sa ibang bansa o nag-export na ba sila ng teknolohiya? Sa pagkakaalam ko ay 0. Paano kami makikipagkontrata sa isang kumpanyang walang karanasan? Si Wang Xiaomin naman ay mas prangka. Attorney Reyes, pinupuri ko ang tapang ninyo. Ngunit sa totoo lang, sa tingin ba ninyo ay makakayanan ng PAC na makipagkumpetensya sa amin? Ang Beijing Airport ay kayang magserbisyo sa 100 milyong pasahero bawat taon. Ang LLIA, sa galing na, ay 3 milyon lang. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa ibang mga kinatawan. Mas malala pa ang reaksyon mula sa aming sariling komite. Kitang-kita sa orasan ng Ministro ng Pananalapi ang pagkabagot, Direktor Azamat. Ang alok ng China ay napakalaki na. Kailangan pa ba nating magsayang ng oras sa ganito? Nagpakita rin ng pagkadismaya ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Tama. Hanggang saan ba ang teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas? Pumupuri ako sa kanilang pop music o mga pelikula, ngunit ang paliparan ay ibang antas. Ikinumpara pa ng direktor ng transportasyon ang mga Pilipinong produkto sa isang industriyang hindi nila sakop.
Maaaring maganda ang mga produkto ng Ayala o San Miguel, ngunit ang pagtatayo ng infrastruktura ay ibang larangan. Hindi natin maibibigay ang bilyong dolyar na proyekto sa isang bansang hindi pa napatunayan. Kahit ang tagasalin ay nagpakita ng paghamak. Kailangan ba ninyo ng pagsasalin sa Filipino, Ginoo? Sa tingin ko, mabilis din itong matatapos. Sa sandaling iyon, napansin ko ang ekspresyon ni Attorney Reyes. Sa gitna ng mga panlalait, nanatili siyang kalmado at nagbigay pa ng isang ngiti na mahirap basahin. May tinatago ba siya? Nagsimula akong maging mausisa. Si Gunara ay muling bumulong sa akin. Maghintay po tayo sa nakita ko sa aking internship sa LLIA. Kung huhusgahan lang natin sa panlabas na anyo, magkakamali tayo ng malaki. Ngunit ang panunuya sa paligid ay nagpatuloy. Kinuha ni Jean-Pierre ang kanyang telepono. Siya nga pala, kailangan ko nang humanap ng flight pabalik sa Paris. Napakalinaw na ng resulta. Nagsimula na ring magligpit ng mga papel si Highness. Sang-ayon, hindi kami pumunta dito para magsayang ng oras. Si Wang Xiaomin ay halos nagdiriwang na ng tagumpay. Ginoong Azamat, mag-dinner tayo mamaya. Napakaganda kung maaari nating pag-usapan ng mas detalyado ang mga sugnay sa kontrata. Sa sandaling iyon, nagsalita si Attorney Reyes sa isang mahinahon na boses. Marami kayong sinabing nakaka-interes. Biglang natahimik ang bulwagan. Ang boses niya ay may kakaibang tiwala. Maliit ba ang LLIA? Walang karanasan, mahina ang teknolohikal na kakayahan. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang mata at tiningnan ang buong bulwagan. Sige, kung gayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit narito ang Philippine Airports Corporation at kung ano ang pinalampas ninyo. Ang hangin ay nagsimulang magbago ng bahagya. Kahit ang mga nanlalait ay naramdaman na may kakaiba. Ano ang inihanda ni Attorney Reyes? At ang Pilipinas, ang bansa na hinahamak ng lahat, magagawa ba nilang baligtarin ang sitwasyon? Ngunit bago pa man magsimula ang presentasyon ni Attorney Reyes, itinaas ni Wang Xiaomin ang kamay niya. Teka muna, Ginoong Azamat, para makatipid sa oras, bakit hindi ko na lang ipakita agad ang aming huling alok? Tutal, curious naman ang lahat. Nag-alinlangan ako ng kaunti ngunit nang makita ko ang mga mata ng mga miyembro ng komite, tumango ako. Sige, makikinig kami. May tiwala si Wang Xiaomin nang tumayo. Nag-snap siya ng daliri at sa malaking screen, lumabas ang isang engranding video na may imahe ng isang gintong dragon. Mga kapatid na Uzbek, kaming China ay hindi lang simpleng kontratista sa pagtatayo ng paliparan. Kami ang inyong kasama sa paglikha ng kinabukasan. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Una, full funding sa lahat ng gastos sa konstruksyon. Tama, hindi ninyo kailangang magbayad ng isang sentimo. Magtatayo kami para sa inyo ng isang modernong paliparan na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Nanlaki ang mata ng ministro ng pananalapi. Ikalawa, 1 year lang ang panahon ng pagkumpleto. Hindi maaari. Napatunayan na namin ito sa Africa. Ipapakita namin sa inyo ang bilis ng China. Hindi napigilan ng mga opisyal ng konstruksyon ang magpahayag ng pagkamangha. Ikatlo, magbibigay ng walang interes na pautang sa loob ng 50 taon. Lahat ng kinakailangang pondo para sa operasyon ng paliparan, pautangin namin ng walang interes. Ikaapat, full subsidy sa loob ng 20 taon. Tama, kahit malugi ang paliparan, sasagutin namin ang lahat. Nag-ingay muli ang bulwagan. Hindi na ito isang alok sa negosyo, halos isang charitable activity na ito. Ikalima, titiyakin ang 10 milyong turista ng China bawat taon. Ang Urgence ay magiging bagong pilgrimage site para sa mga Chinese tourists. At sa huli, itatalaga ang Urgence bilang core connection hub ng Belt and Road Project. Ibig sabihin nito, ang Uzbekistan ay magiging logistics center ng buong Central Asia. Ipinakita ni Wang Xiaomin ang huling slide. Ito ay ang render ng Urgence Airport na kumikinang sa gintong liwanag. Pinagsama-sama ang lahat ng ito. Ang aming alok ay hindi lamang pagtatayo ng isang paliparan. Ito ang gintong susi upang masiguro ang 100 taong kinabukasan ng Uzbekistan. Natapos ang talumpati at umalingaw-ngaw ang palakpakan. Karamihan sa mga miyembro ng komite ay pumalakpak ng masigla. Masiglang sinabi ng pangalawang ministro ng ekonomiya, paano nagkaroon ng ganitong kondisyon
Hindi ka pani-paniwala. Humanga rin ang direktor ng transportasyon. 1 taon para itayo ang paliparan at libre pa. Ito ay isang revolusyon. Ang isang opisyal ng ugnayang panlabas ay bumulong core hub ng Belt and Road. Ito ay ganap na babaguhin ang internasyonal na posisyon ng Uzbekistan. Kahit ang National Security Advisor na laging maingat ay tumango. Sa totoo lang, walang dahilan para tumanggi sa ganitong alok. Ang hangin sa bulwagan ay ganap na pumabor sa China. Mahigit 95% ng mga miyembro ng komite ang nagpahayag ng kanilang suporta. Napabuntong hininga si Jean-Pierre. Hindi na ito kompetisyon. Game over. Nagligpit ng mga dokumento si Heinz. Inaamin ko, ang mga kondisyon na ito ay hindi namin kayang tapatan. Lumapit si Bradley upang makipagkamay kay Wang Xiaomin. Congratulations, isang perpektong alok. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Attorney Reyes, na tila lahat ng nangyari ay nasa kanyang hula. Nalilito ako. Ang babala ni Rustam ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Ang kanilang alok ay lason. Ngunit paano tatanggihan ang ganitong perpektong kondisyon? Sa sandaling iyon, hinila ni Gunara ang manggas ko. Direktor Azam, wala po ba kayong napapansing kakaiba? Masyadong maganda ang kondisyon, tama po? Tinuruan po akong walang libre sa mundong ito. Ang mga salita ng dalaga ay naghasik ng isang maliit na alon sa puso ko. Talaga bang mayroong anumang libreng bagay sa mundong ito? Nang matapos ang presentasyon ng China, idineklara ang break. Karamihan sa mga miyembro ng komite ay pumalibot kay Wang Xiaomin, nagbibigay ng pagbati na tila nalagdaan na ang kontrata. Lumabas ako sa pasilyo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang bughaw na kalangitan ng Tashkent ngayon ay tila mabigat. Direktor, ang boses ni Gunara ay nagmula sa likuran. Ang 28 taong gulang na batang arkitekto na ito ang pinakabatang miyembro ng aming komite. Anong problema, Gunara? May importante akong sasabihin. Hindi tayo pwedeng magdesisyon bago natin marinig ang presentasyon ng Philippine team. Napabuntong hininga ako. Gunara, nakita mo na, paano natin matatalo ang kondisyon ng China? Tapos na ang laro, ngunit hindi siya sumuko. Naaalala ninyo po ba noong nag-internship ako sa LLIA noong nakaraang taon? Ang nakita ko roon ay talagang kamangha-mangha. Ang LLIA ay hindi lang simpleng magandang paliparan. Alam kong maganda ang LLIA. Hindi lang po maganda. Direktor, may isang bagay na napaka-espesyal doon. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagmamakaawa. Sa sandaling iyon, lumapit ang pangalawang ministro ng ekonomiya. Gunara, tungkol na naman ba sa Pilipinas? Tama na. Huwag kang lumapit sa isyu ng may emosyon. Idinagdag din ng direktor ng konstruksyon. Tama. Hindi mo maaaring desisyunan ang isang pambansang proyekto dahil lang sa magandang pagtrato sa iyo sa internship. Lumapit din ang ibang mga miyembro. Gunara, tingnan mo ang katotohanan. Libreng magtatayo ang China para sa atin. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Sayang lang sa oras. Napagdesisyunan na ang lahat. Kayo, mga kabataan, ay masyadong idealista. Ang internasyonal na negosyo ay dapat na walang emosyon. Si Gunara ay tila nakukuyom sa pagkakapaliwanag, ngunit hindi siya sumuko. Nakalimutan na ba ninyo ang Tajikistan? Paano naman ang Kyrgyzstan? Nahumaling din sila sa mga gintong kondisyon na ito. At ano ang resulta? Biglang lumamig ang hangin, kumunot ang noo ng ministro ng pananalapi. Iyan ay dahil hindi nila sinuri ng mabuti ang kontrata. Magiging iba tayo. Talaga po, kung gayon, bakit handang ibigay sa atin ng China ang lahat ng libre? Mga philanthropist ba sila? Ang pagtutol ni Gunara ay nagpatigas sa mga komisyoner. Nagpatuloy siya. Kahit papaano, dapat nating pakinggan ng patas ang alok ng lahat ng bansa bago magdesisyon, lalo na ang Pilipinas. Batay sa nakita ko, mayroon silang isang bagay na hindi natin alam. Tumayo ako sa pagitan ni Gunara at ng ibang miyembro, puno ng kalituhan. Sa lohikal na aspeto, ang alok ng China ay nakakalamang. Ngunit sa isang sulok ng puso ko, lumalaki ang pakiramdam ng pag-aalinlangan. Direktor, pakiusap. Makinig lang kayo minsan. Hindi kayo magsisisi. Ang mapilit na tingin ni Gunara ay nagpatinag sa akin at sa huli ay nagdesisyon ako. Sige, makikinig tayo ng patas sa lahat ng alok. Bigyan natin ng pagkakataon ng Philippine team.
Nagpakita ng pagkadismaya ang mga miyembro ng komite, ngunit wala silang magagawa kundi sundin ang aking desisyon. Nang matapos ang break at bumalik kami sa bulwagan, nakatayo na si Attorney Reyes sa plataporma. Nanatili siyang kalmado, na tila ang nakakabiglang alok ng China kanina ay hindi nagbigay ng pressure sa kanya. Mayroon bang secret weapon ang Pilipinas? At ano ang sinasabi ni Gunara na kakaiba? Nagsimula si Attorney Reyes sa kanyang presentasyon, ngunit hindi maganda ang hangin mula pa sa simula. Una ay ang projection screen. Kung ikukumpara sa engranding 3D animation ng China, masyadong simple ang dokumento ng Pilipinas. Ngumisi si Jean-Pierre. Iyon lang? Hindi ba iyan ang default na PowerPoint template? Umiling din si Highness. 2025 na. Ganito pa rin ang presentation style? Akala ko ay IT powerhouse ang Pilipinas. Hindi pinansin ni Attorney Reyes ang mga panlalait. Kalmado siyang nagpatuloy. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Attorney Marilyn Reyes, pinuno ng Central Asia Project Team ng Philippine Airports Corporation. Ngayon, ang nilalaman na gusto naming imungkahi ay, sa sandaling iyon, sadyang humikab ng malakas si Wang Xiaomin. Paumanhin, mahaba ang flight ko kahapon kaya medyo pagod ako. Nagtawanan nang mahina ang ilang miyembro ng komite. Ang video ng pagpapakilala sa LLEA na ipinakita ni Attorney Reyes ay hindi rin gaanong kahanga-hanga. Kung ikukumpara sa napakalaking sukat ng ibang bansa, medyo katamtaman lang ito. Habang naglalaro ng telepono si Bradley, bumulong siya. Kapasidad na 30 milyong pasahero bawat taon. Ang Atlanta Airport ko ay higit sa 100 milyon. Bumulong sa akin ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Direktor Azam, kailangan ba talaga nating pakinggan ito hanggang matapos? Nababagot na ang lahat. Sa katunayan, ilang miyembro ng komite ang hayagang tumitingin sa kanilang orasan. Mas malala pa ay ang bahagi ng pagpapaliwanag sa teknolohikal na kakayahan. Sinabi ni Attorney Reyes, ang LLIA ay ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng world-leading intelligent operation technology. Sumabat si Jean-Pierre. World-leading? Saan mo binabase ang pag-aangkin na iyan? Ang Paris Airport namin ay mayroon ding ganap na automated system. Mayroon kaming immigration, facial recognition system. Ngumisi si Highness. Matagal na ring may ganyan ang Frankfurt. Walang kakaiba. Nang ipaliwanag ni Attorney Reyes ang tungkol sa sistema ng paghawak ng bagahe, si Bradley naman ang nang-uyam. Nag-export na ba ang Pilipinas ng baggage system? Walang karanasan, pero may tiwala. Kahit sa loob ng aming komite, lumalaki ang pagdududa, sabi ng direktor ng transportasyon. Sa totoo lang, nag-aalinlangan ako sa teknolohikal na kakayahan nila. Inaamin kong maganda ang LLIA, ngunit may kakayahan ba sila na ipatupad ito sa ibang bansa? Idinagdag din ng pangalawang ministro ng pananalapi. Tama, hindi ito malaking korporasyon tulad ng Ayala o San Miguel. Ito ay isang korporasyon na pinapatakbo ng Estado. Paano magkakaroon ng kakayahan na magsagawa ng internasyonal na proyekto, ngunit ang pinakamahalaga ay ang presyo? Nang ibigay ni Attorney Reyes ang halaga, napatawa si Wang Xiaomin. 5 bilyon? Nagtatayo kami ng isang 3 bilyon na istruktura ng libre at kayo naman ay humihingi ng bayad? Ipinakita rin ng ibang mga kinatawan ang kawalan ng tiwala. Tapos na ang laro. Hindi ko maintindihan kung bakit pa ito pinapatagal. Dapat tanggapin na lang ng Philippine team ang katotohanan. Ang hangin ay umabot sa sukdulan ng pagiging masama. Ang presentasyon ni Attorney Reyes ay tila ganap na natabunan ng engranding alok ng China. Kahit ang puso ko ay nagsimulang mag-alinlangan, iyon lang ba talaga? Ang espesyal na bagay na sinabi ni Gunara, ngunit nakakagulat, hindi nagpakita ng pagkalito si Attorney Reyes. Ngumiti pa siya. Ang reaksyon ninyo ay gaya ng inaasahan ko na tahimik ang bulwagan. Sa totoo lang, inaamin ko na ang aming alok ay hindi engrande. Tiningnan niya ang lahat. Ngunit ang mga bagay na talagang mahalaga ay madalas na hindi nakikita ng mata. Malapit na ninyong kumpirmahin ng direkta kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Ang kanyang mga salita ay may kakaibang tiwala. Ngunit ang hangin sa bulwagan ay matagal nang malamig. Magagawa ba ng Pilipinas na baligtarin ang nakakabiglang sitwasyon na ito? Isang linggo pagkatapos, ang aming delegasyon sa survey
ay dumating sa Beijing Daxing International Airport. Sa sandaling bumaba kami sa eroplano, naramdaman namin ang pagkabigla. Oh my God! Hindi napigilan ni Gunara ang magpahayag ng pagkamangha. Ang tanawin sa harap namin ay talagang kahanga-hanga. Ang malaking terminal na dinisenyo na parang starfish ay kumikinang sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw. Ang sukat nito ay lampas sa imahinasyon, mas malaki pa sa pinagsamang 100 football field. Sinalubong kami ni Wang Xiaomin. Maligayang pagdating, Ginoong Azamat. Ito ang kapangyarihan ng China, ang pinakamalaking single terminal sa mundo. Sa loob lamang ng 4 na taon ng konstruksyon, lilikha kami ng katulad na himala sa Urgench. Sa loob, mas lalo kaming namangha. Malaking espasyo na may kisame na 50 metro ang taas. Sa loob ay puno ng state-of-the-art na kagamitan. Humanga ang ministro ng pananalapi. Hindi ka panipaniwala na ang ganitong kalaking istruktura ay natapos sa loob lamang ng 4 na taon. Ito ang pinakamalaking single terminal sa mundo, kayang magserbisyo sa 100 milyong pasahero bawat taon, paliwanag ni Wang Xiaomin. Nagbiyahe kami gamit ang espesyal na electric car para sa VIP upang mag-tour sa paliparan. Sa tuwing dumadaan kami sa isang malaking espasyo na tila walang katapusan, ang mga miyembro ng delegasyon ay nagpahayag ng pagkamangha. Tingnan ninyo, ang laki ng indoor garden. Mayroon pang ang waterfalls sa loob ng bahay. Masiglang sinabi ng pangalawang ministro ng konstruksyon, sa ganitong disenyo at kakayahan sa pagtatayo, ang Urgench Airport ay talagang matatapos sa loob ng 1 taon. Ang tanghalian ay ginanap sa pinakamahusay na Chinese restaurant sa paliparan, isang feast na inihanda ng isang Michelin-starred chef. Itinaas ni Wang Xiaomin ang baso. Sa walang hanggang pagkakaibigan sa pagitan ng Uzbekistan at China, ang hangin ay hindi naiiba sa isang celebration party. Karamihan sa mga miyembro ng komite ay itinuturing na tapos na ang paglagda ng kontrata sa China. Sa hapon, nag-tour kami sa operation system ng paliparan. Malaking air traffic control center, ganap na automated baggage system, state-of-the-art security equipment. Ang lahat ng teknolohiyang ito ay ililipat namin ng buo sa Urgench. Siyempre, libre, sabi ni Wang Xiaomin. Nagtanong ang direktor ng transportasyon, talaga bang libre ang lahat ng ito? Siyempre, hindi lang kami kasosyo sa negosyo, kami ay magkapatid. Bakit kailangang mag-isip ng pera sa pagitan ng magkakapatid? Ang kanyang mga salita ay napakatamis. Noong gabi, dinala kami sa pinakamarangyang hotel sa gitna ng Beijing. Ang bawat isa ay binigyan ng 5-star suite. Magpahinga po kayo ng maayos. Bukas, ipapakita namin sa inyo ang mas nakakagulat na mga bagay. Ngunit hindi ako makatulog. Tinitingnan ko ang engrandeng tanawin ng Beijing sa labas ng bintana ng hotel. Gulong-gulo ang isip ko. Totoo ba ang lahat ng ito? Paano nagkaroon ng ganito kagandang kondisyon? Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Hello, nagpadala ako ng isang naka-encrypt na file. Kailangan mong tingnan. Isang kakaibang boses lang ang nagsabi niyan at naghang up. Sa aking inbox, may isang hindi kilalang file ang ipinadala. Ang pamagat ng kalakip na dokumento ay talagang nakakagulat. Dokumento ng lihim na estratehiya. Proyektong airport ng Belt and Road ng China. Nanginginig ang daliri ko. Kung ito ay totoo, sa sandaling buksan ko ang dokumento, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa loob ay naglalaman ng isang nakakatakot na katotohanan na hindi namin kailanman maiisip. Ang engrandeng ilaw ng Beijing ay biglang naging malamig, parang isang malaking bitag. Nanginginig kong binuksan ang naka-encrypt na file. Pagkatapos ipasok ang password, lumabas sa screen ang isang dokumento na may ilang dosenang pahina. Ito ay isang opisyal na dokumento ng punong tanggapan ng Belt and Road Project ng China. Mula pa sa unang pahina ay nakakagulat na plano ng pagpapalawak ng impluensya sa Central Asia sa pamamagitan ng pagkuha ng mga estratehikong infrastruktura. Sa ilalim ng pamagat ay may mga nilalaman na mas nakakatakot. Plano ng pagpapatupad sa bawat yugto. Yugto 1. Pag-asa sa ekonomiya, pagpapalaki ng pag-asa sa pamamagitan ng non-refundable aid. Yugto, legal na pagkuha, pag-activate ng mga nakatagong sugnay upang makuha ang karapatan sa operasyon. Yugto 3, pagsasamantala sa militar,
pagbabago ng mga sibilyan na pasilidad sa mga base militar. Nanginig ang kamay ko. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng espesyal na direktiba para sa proyekto ng Urgence Airport. Sa panlabas, tanggapin ang lahat ng kondisyon. Sa kontrata, isingit ang espesyal na sugnay sa pahina 327. Kasama sa nilalaman ang sugnay na paglilipat ng karapatan sa air traffic control sa loob ng 5 taon pagkatapos ng pagkumpleto, automatikong pagbibigay ng karapatan sa mga military aircraft na lumipad at lumapag. Ang mas nakakagulat na bahagi ay ang mga kaso ng ibang mga bansa, ang mga matagumpay na kaso. Sri Lanka, Hambantota Port, ginamit ang dahilan ng pagpapawalang utang para upahan ang port sa loob ng 19 taon. Djibouti, military base. Pagkatapos ng pagtatayo ng Riles, binago sa military base. Tajikistan, Dushanbe Airport. Ganap na sinakop ang air traffic control. Tagumpay. Ang babala ni Rustam ay totoo. Ang huling bahagi ng dokumento ay nagpatindig ng balahibo ko. Ang panghuling layunin, ilagay ang buong network ng abyasyon ng Central Asia sa ilalim ng kontrol ng China. Sa gayon, ay mapigilan ang impluensya ng US at Russia, lampasan ang dominasyon sa ekonomiya, at umusad upang makontrol ang militar at politika. Binalutan ako ng malamig na pawis. Hindi lang ito simpleng pagtatayo ng paliparan, ito ay neokolonyalismo hindi, ito ay mas sopistikadong estratehiya ng dominasyon. Sa sandaling iyon, isa pang tawag ang dumating. Si Gunara naman. Direktor, nanonood po ba kayo ng balita? Anong nangyayari? May mga protesta sa Tajikistan. Hinihiling ng mga tao na ibalik ang Dushanbe Airport, ngunit sinabi ng China na nilabag nila ang kontrata at humihingi ng malaking kabayaran. Umikot ang ulo ko. Ibig sabihin, kapag nahulog ka sa bitag, wala nang takas. Kinabukasan ng umaga, tahimik kong tinipon ang mga miyembro ng komite sa isang maliit na meeting room sa loob ng commercial center ng hotel. May ipapakita ako sa inyo. Ipinrint ko ang dokumento at ibinigay sa lahat. Habang nagbabasa, mas lalong namutla ang mukha ng mga komisyoner. Ang ministro ng pananalapi, ang unang nagsalita. Totoo ba ito? Wala kaming paraan para kumpirmahin. Ngunit kung titingnan natin ang sitwasyon sa Tajikistan, kung gayon, mahigpit na hinawakan ng pangalawang ministro ng konstruksiyon ang kanyang kamao. Nalinlang tayo. Lahat tayo ay nalinlang. Ngunit nanatiling maingat ang direktor ng transportasyon. Ngunit kung tatalikuran natin ang China batay lamang sa dokumentong ito, mayroon ba tayong alternatibong plano? Yan ay isang lehitimong tanong. Kahit alam naming bitag ito ng China, wala kaming maraming pagpipilian, masyadong mahal ang France, kulang sa flexibility ang Germany, puro pera ang US, at ang Pilipinas sa totoo lang, isang misteryo pa rin. Magpatuloy tayo sa survey na ito at pagkatapos ay pupunta tayo sa Pilipinas. Tumango ang mga komisyoner, ngunit bakas sa mukha ng lahat ang pag-aalala. Noong hapon, nanatiling magiliw si Wang Xiaomin gaya ng dati. Inihanda ko na ang draft ng kontrata. Pakitingnan po, 100 pahina ang kapal ng kontrata kung saan nakatago ang mga nakalalasong sugnay. Salamat, pag-aaralan namin ng mabuti. Ngumiti si Wang Xiaomin nang may nakatagong kahulugan. Huwag po kayong magmadali, ngunit kung masyadong matagal, maaaring magbago ang mga kondisyon. Iyon ay isang hindi tuwirang pagbabanta. Sa flight paalis ng Beijing, nalulunod ako sa malalim na pag-iisip. Iinumin ba ang engrandeng lason o hahanapin ang isang bagong daan na hindi pa napatunayan? Sa loob ng ilang araw, pupunta kami sa Maynila. Ano kaya ang makikita namin doon? Kahit nakaupo na kami sa flight papuntang Maynila, hindi masigla ang mukha ng mga komisyoner. Bumulong ang ministro ng pananalapi. Pagkatapos makita ang Beijing Airport, sigurado akong magiging maputla na ang lahat. Napabuntong hininga din ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Sige, mag-tour tayo para lang masunod ang protocol. Dapat bigyan natin sila ng patas na pagkakataon. Pagkatapos ng 3 oras na flight, lumapag kami sa Lapu-Lapu International Airport, LLIA. Ngunit sa sandaling bumaba kami sa eroplano, hindi namin napigilan ang aming pagkagulat. Ibang-iba ang daanan papasok sa immigration area.
Hindi ito ang nakakabiglang sukat ng Beijing, kundi isang pakiramdam ng ginhawa at kahusayan na mahirap ipaliwanag. Nakakagulat. Bakit ang gaan ng pakiramdam? Sabi ng direktor ng transportasyon habang nakatingin sa paligid. Ngumiti si Gunara. Nakikita ninyo? Ang perpektong daloy ng trapiko, walang isang hakbang na nasayang. Totoo iyon. Sa Beijing, dahil sa napakalaking espasyo, kailangan naming maglakad ng 20 minuto para makarating sa immigration area. Sa LLIA, sapat na ang 2 minuto at naglakad kami ng walang pagmamadali. Nang makarating kami sa immigration counter, muli kaming nagulat. 0-minute wait time. Nang makita ang nakasulat sa electronic board, kinusot ng ministro ng pananalapi ang kanyang mata. Sa katunayan, hindi na kami kailangang pumila. Agad kaming naproseso. Ang mas kamangha-mangha ay nasa likod pa. Facial recognition. 10 segundo lang. Hindi napigilan ng pangalawang ministro ng konstruksyon ang magpahayag ng pagkamangha. Ang Beijing ay mayroon ding facial recognition system, ngunit tumatagal ng 2 minuto. Sa baggage claim area, isang mas malaking pagkabigla ang naghihintay. Narito na ang mga bagahe. Nang dumating kami, ang lahat ng bagahe ay nakasalansan ng maayos sa conveyor belt. Tiningnan ng direktor ng transportasyon ang orasan, eksaktong 15 minuto mula nang bumaba sa eroplano. Hindi ka panipaniwala. Sa Beijing, ang paglalakad, pagproseso ng immigration, at pagkuha ng bagahe ay tumagal ng higit sa 1 oras. Sinalubong kami ni Attorney Marilyn Reyes. Maligayang pagdating po. Kumusta po ang biyahe ninyo? Diretsahang inamin ng ministro ng pananalapi. Talagang kamangha-mangha. Hindi ko inasahan na ang isang paliparan ay magiging ganito kaepektibo. Ngumiti si Attorney Reyes. Nagsisimula pa lang po. Marami pa sa likod. Nagsimula kaming mag-tour sa loob ng paliparan at sunod-sunod na nangyari ang mga kamangha-manghang bagay. Una ay ang pambihirang kalinisan. Malinis din ang Beijing Airport, ngunit ang LLIA ay nasa ibang antas. Lahat ay kumikinang na parang bagong gawang istruktura. Pwede ba akong gumamit ng banyo sandali? Tanong ng pangalawang ministro ng konstruksyon. Siyempre po, sa pangalawang palapag, sa kaliwa. Pagkatapos ng 10 minuto, bumalik siya na puno ng pagkamangha. Mga kasama, ang palikuran dito ay singganda ng hotel suite. May automated bidet, makeup room, breastfeeding room, at may staff na naglilinis ng tuloy-tuloy. Nag-inspection kami. At totoo iyon. Isang hindi kapanipaniwala na standard para sa isang pampublikong palikuran. Ang mas nakakagulat ay ang mga staff. Nang magtanong kami ng direksyon sa information counter, isang staff ang sumagot sa perpektong wikang Uzbek. Marunong kang mag-Uzbek? Opo. Kaya po naming magserbisyo sa 15 wika. Ayaw po naming maramdaman ng mga bisitang Uzbek ang anumang abala. Hindi lang nagbigay ng direksyon ang staff, sinamahan pa niya kami ng direkta sa mismong lugar. Isang bagay na hindi maiisip sa Beijing. Habang dumadaan sa duty-free area, huminto ang ministro ng pananalapi sa harap ng isang luxury store. Teka muna, tama ba ang presyo na ito? Mas mura pa sa Paris, mas mura ng husto kaysa sa Beijing. Ang world's #1 duty-free sales ay hindi lang basta pagyayabang, ngunit ang nagbigay ng pinakamalalim na impression ay ibang bagay. Si Gunara, na nagsasalin, ay biglang naiiyak. Anong problema, Gunara? Tingnan mo po, iyan. Sa itinuro niya, may isang kamangha-manghang tanawin na nagaganap. Isang airport staff ang tumutulong sa isang matandang nakasakay sa wheelchair, at ang staff na iyon ay si... Teka muna, hindi kaya siya si... Paliwanag ni Attorney Reyes. Opo. Siya po ang General Manager ng Philippine Airports Corporation. Minsan sa isang linggo, pumupunta siya sa field para personal na tulungan ang mga pasahero. Ang imahe ng CEO na personal na nagtutulak ng wheelchair, masayang nakikipag-usap sa matanda, ay ganap na kabaligtaran ng bureaucratic atmosphere sa Beijing. Sa sandaling iyon, isang janitor na nagtatrabaho malapit doon ang ngumiti at bumati sa amin. Magandang araw po. Sana ay maganda ang karanasan ninyo sa LLIA. Ang taos-pusong ngiti na iyon ay nagpatingin sa aming lahat. Ang isang janitor ay bumabati ng may ganoong pagmamalaki. Bulong ng direktor ng transportasyon. Iba talaga ang lugar na ito. Hindi lang ito malaki at enggrande, kundi may pagkatao.
Pareho ang iniisip ko. Kaiba sa nakakabiglang sukat ng Beijing, ito ay isang paliparan na mainit, epektibo at laging nag-aalala sa tao. Dahan-dahan kong naiintindihan kung ano ang espesyal na sinasabi ni Gunara. Sa susunod na tour, marami pa kaming natuklasan na kamangha-manghang katotohanan. Dinala kami ni Attorney Reyes sa Airport Operations Control Center. Ito ang utak ng LLIA. Sa isang malaking screen, maraming data ang ipinapakita ng real-time. Sa kasalukuyan, ang average na oras ng pagproseso ng checkout ay 19 minuto, ang check-in ay 3 minuto. Nagulat ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Paano nangyari iyon? Sa Beijing, normal na ang isang oras. Ang LLIA ay may world-leading efficiency. Hindi lang ito salita, kundi objetibong data. Ipinakita sa amin ni Attorney Reyes ang dokumento ng Airports Council International na nagraranggo sa pinakamahusay na serbisyo sa paliparan, 2 taon ng sunod-sunod. Pinili ng Skytrax bilang Best Transit Airport. Kinumpirma ng IATA ang baggage handling accuracy na 99.99%. Inayos ng Ministro ng Pananalapi. Ang kanyang salamin, 12 taon nang nangunguna? Opo, hindi ito suwerte. Ito ay pagkakaiba sa sistema. Sunod, nag-tour kami sa high-tech facilities. Ito ang aming self-driving guidance robot. Isang cute na robot ang lumapit at bumati sa wikang Uzbek. Magandang araw po. Saan ko po kayo pwedeng dalhin? Mapaglarong nagtanong ang direktor ng transportasyon. Mayroon bang Uzbek restaurant dito? Opo. Sa West Terminal B, may isang Central Asian restaurant na may halal certification. Gusto po ba ninyong samahan ko kayo? Lahat ay natigilan. Ang isang robot ay kayang sumagot ng ganoon ka-eksakto. Sunod ay ang baggage handling system. Kaya ng sistemang ito na magproseso ng 50 milyong bagahe bawat taon na may loss rate na 0.3 times 0, halos 0. Tama. At ang buong sistemang ito ay maaaring ipatupad ng buo sa Urgence Airport. Nang lumipat kami sa transit area, isa pang pagkabigla ang naghihintay. Tinitiyak ang 45 minute transit time. Opo, ito ang standard para sa international flights. Sa Beijing, kailangan ng hindi bababa sa 2 oras. Sa katunayan, nang sundan namin ang daloy ng transit passengers, talagang sapat ang 41 minuto, walang hindi kinakailangang security checks. Perpekto ang daloy, ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga transit passenger ang LLIA, dagdag ni Gunara. Noong nakaraang taon, ang mga staff ng Ministry of Culture namin na nagbiyahe sa Europa ay pinili ang transit sa Maynila. Sabi nila, mas maginhawa at mas mabilis kaysa sa Beijing. Ngunit ang nagbigay ng pinakamalalim na impresyon ay ang mga pasilidad para sa mga empleyado. Ipinapakita rin ninyo sa amin ang staff lounge? Siyempre po, kapag masaya ang mga empleyado, masaya rin ang mga pasahero. Staff lounge, fitness room, at maging isang library na eksklusibo para sa mga empleyado. Humanga ang ministro ng pananalapi. Ang ganda ng benepisyo para sa mga empleyado, kaya pala lahat sila ay nakangiti. Seryosong sinabi ni Attorney Reyes, ang paliparan ay hindi lang isang gusali, ito ay nilikha ng tao. Gusto naming itayo ang Urgence Airport sa ganoong paraan. Nang matapos ang tour at bumalik kami sa meeting room, ganap na nagbago ang ekspresyon ng mga komisyoner. Ang direktor ng transportasyon ang unang nagsalita. Sa totoo lang, inaamin ko na masyado naming minaliit ang Pilipinas. Tumango din ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Kung ang Beijing ay nakakabigla sa sukat, ang Maynila naman ay nakakumbinsi sa kahusayan at pagkatao. Ngunit nananatiling praktikal ang ministro ng pananalapi. Ngunit paano ito makikipagkompetensya sa libreng pagpopondo ng China? Sa sandaling iyon, ngumiti si Attorney Reyes ng may nakatagong kahulugan. Talaga bang libre iyon? Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Ang kanyang mga salita ay nagpatingin sa amin sa isa't isa. Ang lihim na dokumento na nakita namin sa Beijing ay muling bumalik sa isip. Talagang kakaiba ang LLIA. Ngunit sapat na ba iyon? Kinabukasan ng umaga, nagsimula kaming mag-tour ng mas malalim sa high-tech facilities ng LLIA. Dinala kami ni Attorney Reyes sa isang espesyal na lugar. Ito ang restricted area. Ipakikita ko sa inyo ang tunay na sikreto ng LLIA. Bumukas ang isang malaking bakal na pinto at isang kamangha-manghang tanawin ang lumabas.
Ano ang lahat ng ito? Nakanganga ang direktor ng transportasyon. Sa harap namin ay mga hanay ng malalaking server na mukhang isang supercomputer. Ito ang Integrated Intelligent Operations System ng LLIA. Ang artificial intelligence ang mag-aanalisa at maghuhula ng lahat ng real-time. Sumabat ang isang technical expert. Halimbawa, hinulaan ng sistema na magkakaroon ng maraming pasahero sa Gate A38 kaya automatikong nagpadala ng karagdagang staff. Sa loob ng 3 minuto, malulutas ang traffic jam. Sa katunayan, eksakto ang nakita namin sa screen. Paano nangyari iyon? Iyan ay salamat sa deep learning. Nag-aral ang sistema ng data sa loob ng maraming taon upang mahulaan ang mga pattern. Ang accuracy ay higit sa 98%. Sunod ay ang Integrated Biometrics Identification System. Ang sistemang ito ay sabay-sabay na nagre-recognize ng mukha, iris at fingerprint. Ang false recognition rate ay mas mababa sa 1/100,000. Nang subukan namin ng personal, labis kaming nagulat. Kahit nakasuot ng face mask o sunglasses, tumpak pa rin ang pagkilala ng sistema. Nagtanong ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Siguradong mahal ang pagtatayo ng sistemang ito. Mayroon kaming initial investment cost, ngunit nabawi namin ito salamat sa operational efficiency, pagbawas ng labor cost, at pagpapaikli ng processing time, kaya ang kita ay isa rin sa pinakamataas sa mundo. Ang automated baggage sorting system ay mas kahanga-hanga. Kaya nitong magproseso ng 12,000 bagahe bawat oras na may accuracy na 99.90%. Ang imahe ng malalaking makina na mabilis na nagsesort ng bagahe ay parang isang eksena sa science fiction movie. At ang mas kamangha-mangha ay ito. Kinuha ni Attorney Reyes ang kanyang telepono. Ito, ang real-time baggage tracking application. Maaaring malaman ng pasahero kung nasaan eksakto ang kanyang maleta. Nang i-launch ang app, lumabas ang real-time na imahe ng bagahe na gumagalaw sa conveyor belt. Humanga ang ministro ng pananalapi. Ang teknolohikal na kakayahan na ito ay, sa totoo lang, lampas sa aking imahinasyon. Sunod ay ang energy management system. Ang aming layunin ay isang carbon-neutral airport. Gumagamit kami ng solar energy, geothermal at hydrogen fuel cells. Sa katunayan, ang bubong ng paliparan ay nababalutan ng malalaking solar panels. Ang energy self-sufficiency rate ay umabot sa higit sa 70% at bumaba rin ang operational cost. Nagulat ang direktor ng transportasyon. Ang Uzbekistan ay maraming disyerto na napakabagay para sa solar energy. Tama, para sa Urgench Airport, ang energy self-sufficiency rate na 90% ay ganap na posible. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang crisis response system. Ginagaya namin ang lahat ng sitwasyon, terorismo, natural disaster, epidemya. Sa katunayan, ang tugon ng LLEA sa COVID-19 pandemic ay naging world model. Disinfecting robot, thermal scanner system, negative pressure isolation rooms, lahat ay handa. Sabi ni Gunara, ito pala ang dahilan kung bakit napakahusay ng Pilipinas sa pagkontrol ng epidemya. Sa daan pabalik pagkatapos ng tour, sinabi ng pangalawang ministro ng konstruksyon, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang LLIA ang world's #1. Hindi lang ito simpleng magandang serbisyo. Inamin din ng ministro ng pananalapi. Ang teknolohikal na kakayahan ay hindi huli sa China at sa ilang aspeto, mas mahusay pa. Ngunit ang praktikal na problema ay nandyan pa rin. Ngunit paano naman ang problema sa gastos? Libre ang China, hindi ba? Sa sandaling iyon, kinuha ni Attorney Reyes ang kanyang tablet. Baka gusto ninyong makita ang balitang ito. Sa screen ay isang nakakagulat na headline. Breaking news. Formal na hinihiling ng gobyerno ng Tajikistan sa China na ibalik ang airport. Humihingi ang China ng 50 bilyong bayad pinsala. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa meeting room. Lahat kami ay nagsimulang mapagtanto kung gaano kamahal ang presyo ng isang libreng tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, nagbigay si Attorney Reyes ng isang espesyal na mungkahi. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na core ng LLIA, ang mas mahalaga pa sa teknolohiya. Muli kaming nagtungo sa terminal. Ngunit may kakaiba sa pagkakataong ito. Naglakad kami sa gitna ng mga ordinaryong pasahero,
Pinagmamasdan ang pang-araw-araw na buhay ng paliparan. Hindi nagtagal, nasaksihan namin ang isang kamangha-manghang tanawin. Isang bata ang umiiyak, hinahanap ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, isang janitor na nagtatrabaho, malapit doon ang lumapit. Oh my God, inaaliw ng janitor ang bata. Ang mas nakakagulat ay nangyari pagkatapos. Nang gumamit ng walkie-talkie ang janitor upang magulat ng sitwasyon, sa loob lamang ng 2 minuto, maraming staff ng paliparan ang lumabas. Information desk staff, security staff, at Beijing store staff. Lahat sila ay nagtulungan upang tulungan ang bata. Wala pang 5 minuto, ang bata ay nasa bisig na ng kanyang ina. Naluha si Gunara. Lahat ng staff para sa isang bata. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes, tinatawag namin itong diwa ng malasakit at one team. Maging janitor man o general manager, lahat kami ay isang team. Naglakad pa kami ng kaunti at nakita namin ang isa pang eksena. Isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair ang tumitingin ng mga produkto sa duty-free store. Ngunit hindi lang nakatayo ang staff, maingat niyang ipinaliwanag ang bawat item at personal na kinuha ang mga bagay na gusto ng matanda upang ipakita. Ang staff na ito ay walang pressure na magbenta. Tama, inuuna namin ang customer satisfaction kaysa sa kita at sa isang kabalintunaan, iyon ang nagdadala ng kita. Nang dumaan kami sa palikuran, isang janitor ang masayang kumakanta habang nagtatrabaho. Nang makita kami, ngumiti siya at bumati. Magandang araw po, pakigamit po ang malinis na palikuran. Biglang nagtanong ang ministro ng pananalapi, paumanhin, masaya ka ba sa trabaho mo? Ang sagot ng staff ay kamangha-mangha. Siyempre po, ako po ang mukha ng LLEA. Ang palikuran na pinapanatili kong malinis ay ginagamit ng mga tao mula sa buong mundo. Ipinagmamalaki ko po iyon. Bulong ng direktor ng transportasyon, ang isang janitor ay may ganoong pagmamalaki sa kanyang trabaho. Sunod ay ang employee cafeteria. Ipinapakita ninyo rin sa amin ang lugar na ito. Opo, dahil ito ay isang mahalagang lugar. Ang cafeteria ay kasing ganda ng isang high-class restaurant. Iba-iba ang menu, mahusay ang kalidad. Dapat kumain ng masarap ang mga empleyado sa isang magandang kapaligiran upang makapagbigay ng magandang serbisyo. Ang mas nakakagulat ay ang isang espasyo na nakalagay sa isang sulok ng cafeteria. Ano po iyan? Yan po ang childcare area para sa mga anak ng empleyado. Kapag may emergency, maaari nilang iwan ang kanilang mga anak dito. Sa katunayan, may ilang bata na naglalaro ng ligtas doon. Humanga ang pangalawang ministro ng konstruksyon. Tinuturing nila ang mga empleyado na parang pamilya. Sa huli, binisita namin ang customer service center. May isang staff doon na nakikipag-usap sa telepono. Opo, huwag po kayong mag-alala. Personal ko po kayong sasalubungin sa pinto. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at lumabas. Saan ka pupunta? May onipon taong gulang na lolo po na naligaw. Kailangan ko po siyang sunduin. Ang kanyang ugali, na itinuturing itong natural na responsibilidad ay nagpatahimik sa amin. Sa daan pabalik, sinabi ni Attorney Reyes, nakita na po ninyo, ito ang tunay na competitive edge ng LLIA. Mahalaga rin ang state-of-the-art technology, ngunit sa huli, lahat ay nilikha ng tao. Sa sandaling iyon, nagtanong ang ministro ng pananalapi, ngunit paano ninyo nagawang bumuo ng ganoong kultura? Ngumiti si Attorney Reyes. Sa Pilipinas, mayroon kaming matagal ng pilosopiya. Iyon ay ang diwa ng malasakit. Ang pagkuha sa tao bilang sentro, laging ilagay ang tao sa gitna. Nagulat si Gunara. Talaga po? Opo, totoo yan. Nagsisikap kaming isakatuparan ang diwa na iyon sa modernong panahon. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang isang bagay. Hindi lang ito simpleng paliparan, ito ay isang paliparan para sa tao, ng tao at sa tao. Maaari bang itanim ang diwa na ito sa Urgence? Sa huling araw ng tour, dinala kami ni Attorney Reyes sa isang espesyal na lugar. Ito ang museum ng LLIA. Ngayon, may espesyal na exhibition. Sa entrance ng museum, isang banner ang biglang nakasabit, Pilipinas Central Asia, ugnayan ng 4,000 taon. Nagulat ang ministro ng pananalapi. 4,000 taon? Mayroon ba tayong ganitong katagal na relasyon?
Nang pumasok kami sa loob, isang mas kamangha-manghang exhibition ang naghihintay. Ang unang artifact ay isang ancient mural. Nang basahin ang caption, ito ay ang pagkikita sa pagitan ng isang dato ng Pilipinas at isang Central Asian leader na nagngangalang Tangrilan Lekan. Lumapit ang isang researcher upang magpaliwanag. Opo, batay sa mga bagong natuklasang sinaunang dokumento, noong mga 2300 BC, nagkita ang dalawang pinuno. Masiglang sinabi ni Gunara, si Tangrilan ang aming ninuno. Natutunan ko iyan. Sa paaralan, ang susunod na artifact ay mas nakakagulat. Dalawang painting ang nakasabit sa tabi. Ang isa ay tungkol sa alamat ng anak ng araw ng Pilipinas at ang isa ay isang ancient fresco ng Central Asia. Teka muna, ito. Nagulat ang direktor ng transportasyon. Parehong may imahe ng sarimanok at isang itlog, tumango ang researcher. Tama. Ang mga alamat ng sarimanok at ang paniniwala sa sky god sa Central Asia ay may kamangha-manghang pagkakatulad. Ayon sa paliwanag, parehong iginagalang ng dalawang rehiyon ang mythical bird at may mga alamat tungkol sa mga tao na nagmula sa langit. Sinabi ng pangalawang ministro ng konstruksyon, hindi kaya ito ay coincidence? Hindi po, pakitingnan po. Dinala kami ng researcher sa susunod na artifact, isang mapa ng mga ancient trade routes. Isang linya ang iginuhit mula sa Southeast Asian Peninsula, tumawid sa Central Asia. Bago pa man ang Silk Road, mayroon na tayong exchange. Lalo na, ang bronze crafting technique ay may kamangha-manghang pagkakatulad. Sa katunayan, nang tingnan namin ang mga bronze artifacts na nakadisplay, ang mga galing sa Pilipinas at Uzbekistan ay magkamukhang magkamukha. Nang lumipat kami sa susunod na silid, puno ang dingding ng mga larawan ng mga ancient texts. Ano po ito? Ito po ay mga sinaunang teksto na natuklasan kamakailan sa Uzbekistan at isinalin ng mga Filipino scholar. Ang nilalaman ay talagang kamangha-mangha. Ang isang pantas mula sa silangan ay dumating. Sabi niya, siya ay anak ng langit at anak din ng mythical bird, dragon, tulad namin. Nalaman namin na kami ay magkapatid. Napahinto si Gunara sa paghinga. Kung ito ay totoo, opo, ang Pilipinas at Central Asia ay magkapatid na 4,000 taon na ang nakalipas. Ang huling exhibition room ay mas nakakaantig. Ang salitang malasakit, ang pangunahing pilosopiya ng mga Pilipino ay nakasulat ng malaki. Sa ilalim ay isang kasabihan mula kay Tangran, tratuhin ang lahat ng pantay-pantay, pahalagahan ang bawat buhay. Mahinang sinabi ng ministro ng pananalapi, halos iisa ang ideolohiya. Sabi ni Attorney Reyes, ito ang ugat ng operation philosophy ng LLEA. Isinasakatuparan namin ang diwa na ibinahagi ng aming mga ninuno 4,000 taon na ang nakalipas sa modernong panahon. Nang umalis kami sa museum, lahat kami ay nalulunod sa isang kakaibang emosyon. Hindi lang isang kasosyo sa negosyo, kundi mga bansang magkakapatid na konektado ng isang ugnayan na 4,000 taon. Sabi ng direktor ng transportasyon, hindi ko alam na mayroon tayong ganitong ugnayan. Naiiyak naman si Gunara. Magkapatid tayo, 4,000 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, kinuha ni Attorney Reyes ang isang maliit na regalo. Ito po ay souvenir. Nang buksan namin ang maliit na kahon, sa loob ay may dalawang maliit na sarimanok na estatwa. Ang isa ay sa tradisyonal na estilo ng Pilipinas at ang isa ay sa estilo ng Central Asia. Ito ang patunay ng kapatiran na nag-uugnay sa atin. Ang estatwa sa kamay ko ay naramdaman na mainit. Ang kasaysayan ay minsan ay isang mas malakas na koneksyon kaysa sa kasalukuyan. Maaari bang muling maibalik ang ugnayan na 4,000 taon na ito ngayon? Kinabukasan ng umaga, nang bumalik kami mula sa Maynila, nagulantang ang buong mundo sa isang nakakabiglang balita. Breaking, formal na, hinihiling ng gobyerno ng Tajikistan sa China na ibalik ang Dusanbe Airport. Mabilis na inihayag ng news anchor ng CNN. Ang susunod na nilalaman ay mas nakakagulat. Ang gobyerno ng China ay nagsampa ng countersuit, humihingi ng 50 bilyong bayad pinsala dahil sa paglabag sa kontrata. Ang halagang ito ay 5 beses sa pambansang badyet ng Tajikistan. Pumasok ang ministro ng pananalapi sa opisina ko na maputla ang mukha. Direktor Azam, nakita mo na ang balita? Oo, nanonood ako.
Ang BBC ay nag-broadcast din ng isang espesyal na programa. Ang dark side ng Belt and Road Project ng China ay lumalabas. Sinubukan din ng Kyrgyzstan na bawiin ang karapatan sa operasyon ng OS Airport at nahulog sa isang malaking lawsuit. Sunod ay ang interview ng isang eksperto. Ito ay malinaw na death trap. Sa labas ay parang non-refundable aid, ngunit ang mga nakalalasong sugnay na nakatago sa kontrata ay magiging nakamamatay sa huli. Ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng ibang mga bansa. Nagsalita ang spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng France. Ito ay issue ng soberanya ng mga bansa sa Central Asia. Ngunit kung nalagdaan na ang kontrata, mahirap na kaming magkomento, katulad din ang reaksyon ng Germany. Ito ay isang kapuspalad na insidente, ngunit ang kontrata ay kontrata. Dapat nilang sinuri ng mabuti mula pa sa simula. Mas malamig ang US. Ito ay maaaring maging magandang pagkakataon para sa mga kumpanya ng US. Kaya naming punan ang gap na iniwan ng China. Para sa kanila, ang paghihirap ng Central Asia ay problema lang ng iba, ngunit iba ang reaksyon ng Pilipinas. Ang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas ay personal na nagbigay ng pahayag. Nagpapahayag kami ng malalim na pag-aalala. Ang pagpapaunlad ng infrastruktura ay dapat batay sa mutual respect at fair cooperation. Nais ng Pilipinas na bumuo ng isang tunay na partnership sa mga bansa sa Central Asia. Sunod ay ang interview sa General Manager ng PAC. Ang paliparan ay konektado sa soberanya ng isang bansa. Nais naming tulungan kayo na maging tunay na self-reliant sa pamamagitan ng technology transfer at co-management. Masiglang tumawag sa akin si Gunara, Direktor, nakikita ninyo? Ang Pilipinas lang ang tunay na nag-aalala para sa atin. Totoo nga, habang ang ibang bansa ay naghihintay lang ng pagkakataon o may malamig na reaksyon, ang Pilipinas lang ang nagpahayag ng tunay na pag-aalala at nagmungkahi ng alternatibong solusyon. Napansin din ito ng media. Ang reaksyon ng Pilipinas ay kapansin-pansin. Ang PAC ay nagmumungkahi ng isang tunay na partnership model sa pamamagitan ng technology transfer at co-management. Iyan ang analysis ng Al Jazeera. Sunod, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang international investigative journalist ang naglabas ng maraming secret documents tungkol sa Belt and Road Project ng China. Kasama sa mga ito, ang dokumento tungkol sa Urgence Airport Project. Ang nilalaman ay ganap na tugma sa anonymous document na natanggap ko. Step-by-step domination strategy, planong gawing military base. Ngayon, alam na ng buong mundo ang katotohanan. Napabuntong hininga ang direktor ng transportasyon. Gaano kalaki ang bitag na muntik na nating mahulog, ngunit nag-aalala pa rin ang ministro ng pananalapi. Ngunit nag-aalala pa rin ako sa paghihiganti ng China kung tatanggihan natin sila. Sa sandaling iyon, tumawag ang opisina ng Pangulo, Direktor Azam, nagpatawag ng emergency meeting ang Pangulo. Dumating na ang oras ng desisyon, situation room, ng Pangulo. Lahat ng mga ministro at matataas na opisyal na tinawag ng emergency ay naroroon na. Nagsalita ang Pangulo na may mabigat na mukha. Sigurado akong nakita na ng lahat ang balita international. Ngayon, kailangan nating magdesisyon. Ang ministro ng pananalapi ang unang nagsalita. Ginoo, sa praktikal na aspeto, napakahirap na ganap na tanggalin ng China. Nag-aalala tayo sa paghihiganti nila. Sumang-ayon din ang ministro ng ekonomiya. Tama, ang China ay isa sa pinakamalaking trading partner natin. Hindi natin dapat silang galitin nang walang dahilan. Ngunit tumutol ang ministro ng depensa. Kung gayon, ibig sabihin ba ninyo ay ibibigay sa kanila ang paliparan? Susundan ang yapak ng Tajikistan? Nagpahayag din ng pag-aalala ang ministro ng Ugnayang Panlabas. Ang international community ay nanonood din. Ang ating pagpipilian ay maaaring makaapekto sa kinabukasan ng buong Central Asia. Sa gitna ng tumitinding debate, nagtanong sa akin ang Pangulo, Direktor Azam, ano ang iyong opinyon? Huminga ako ng malalim at tumayo. Ginoo at mga Ginoo, hayaan ninyo akong ipakita ang personal kong nakita at naramdaman. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang alok ng China ay talagang kaakit-akit. Libre silang magtatayo, walang interes na pautang. Ngunit,
Huminto ako sandali, tiningnan ang lahat. Ang kapalit ay ang ating soberanya. Ngayon ay Tajikistan, bukas ay tayo na. Tumutol ang ministro ng pananalapi. Kung gayon, ano ang alternatibong plano? Masyadong mahal ang France, kulang sa flexibility ang Germany, puro pera ang US. Mayroon pa tayong Pilipinas. Agad na nagkaroon ng bulungan. Pilipinas? Ang maliit na bansang iyon? Huwag ninyong maliitin ang LLIA, sabi ko ng may diin. Personal akong nakasaksi sa world's #1 airport sa loob ng 12 taon. Ang kanilang teknolohikal na kakayahan ay hindi huli sa China at sa ilang aspeto mas mahusay pa. Nagpakita ng pagdududa ang direktor ng transportasyon. Ang teknolohikal na kakayahan ay sige na, ngunit ang financial capability, sino ang magbabayad ng construction cost? Sa sandaling iyon, itinaas ni Gunara ang kanyang kamay. Maari po ba akong magsalita, Pangulo? Tumango ang Pangulo. May isang mahalagang bagay akong nakita sa LLIA. Hindi sila nagtatayo ng paliparan, nagtuturo sila ng tao. Naglilipat sila ng teknolohiya, nagko-co-manage, at tinutulungan tayong maging self-reliant. Nagpatuloy siya. Binigyan tayo ng China ng isda, ngunit tinuturuan tayo ng Pilipinas kung paano mangisda. Alin ba ang tunay na tulong? Natahimik sandali ang situation room. Sa sandaling iyon, mahinang nagsalita ang direktor ng intelligence. Mayroon akong karagdagang ulat. Ito ang mensahe na ipinadala ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng informal channel. Pansin ng lahat, ang Philippine National Infrastructure Bank at ang Development Cooperation Fund ay naghahanda ng isang espesyal na financial package, kabilang ang long-term, low-interest loan at isang bahagi ng non-refundable aid. Magkano? Kabuuan na 2 bilyon, babayaran sa loob ng 30 taon, 1% interest rate. Nanlaki ang mata ng ministro ng pananalapi. 1%? Opo. At ang mga programa ng technology transfer at training ay ganap na libre, nagsimulang magbago ang hangin. Ang Pangulo ay nalulunod sa malalim na pag-iisip at pagkatapos ay nagsalita. Bumoto tayo. Boto upang magdesisyon ng kasosyo para sa Urgent Airport Project. Tumaas ang tensyon. Sino ang sumasang-ayon na piliin ang China? 3 tao ang nagtaas ng kamay. Sino ang sumasang-ayon na piliin ang Pilipinas? 1, 2, 3. Nagtaas ng kamay. Ngumiti ang Pangulo. Napagdesisyonan na. Ang kasosyo ng Uzbekistan ay ang Republic of the Philippines. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Naiiyak si Gunara sa tuwa. Ngunit alam kong ito ay simula pa lang ng tunay na pagsubok. Noong gabi, nag-ingay ang media sa buong mundo. Nakakabigla, pinili ng Uzbekistan ang Pilipinas sa halip na China. Natalo ni David si Goliath, ang PAC ay matagumpay na nag-export ng paliparan sa unang pagkakataon. Tumawag sa akin si Wang Xiaomin, magsisisi kayo, Direktor Azamat. Hindi kami magsisisi dahil pumili kami ng kaibigan. Ibinitin ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Sa kalangitan ng gabi ng Tashkent, ang mga bituin ay kumikinang ng kakaiba. Isang bagong pahina ng kasaysayan ang nagsimula. Ang contract signing ceremony ay ginanap 1 buwan pagkatapos sa Tashkent. Mula sa Pilipinas, isang malaking delegasyon na pinamumunuan ng Secretary of Transportation ang dumating. Personal ding dumalo ang CEO ng PAC. Ang signing hall ay nagniningning sa mga bandila ng 2 bansa at mga congratulatory flower. Ang aming Pangulo ay personal na nagbigay ng welcome speech. Ngayon ang araw na ang Uzbekistan at Pilipinas ay naging tunay na magkapatid. Isang makasaysayang sandali kung saan muling naibalik ang ugnayan na 40 taon. Sumagot din ang Secretary of Transportation ng Pilipinas. Hindi lang kami magtatayo ng paliparan, sabay kaming lilikha ng kinabukasan ng Uzbekistan. Sa sandaling lumagda sa kontrata, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan, ngunit ang tunay na emosyon ay nasa likuran pa. Ang CEO ng PAC ay nagbigay ng isang hindi inaasahang anunsyo. Mula ngayon, sisimulan namin ang Airport Specialist Training Program para sa Uzbekistan. Para sa unang batch, pipili kami ng 50 tao upang sanayin sa LLIA sa loob ng 6 na buwan. Lahat ng gastos ay sasagutin namin. Umalingaw-ngaw ang pagkamangha mula sa mga manonood. Kasabay nito,
30 Filipino airport experts ang maninirahan sa Uzbekistan sa loob ng 2 taon upang maglipat ng teknolohiya. Sunod ay isang mas nakakagulat na anunsyo. 70% ng kita mula sa Urgence Airport ay mapupunta sa Uzbekistan. Tatanggap lang kami ng 30% at pagkatapos ng 20 taon, ililipat namin ang buong karapatan sa Uzbekistan. Isang hindi kapanipaniwala na kondisyon, ganap na kabaligtaran ng China. Sa press conference, nagtanong ang isang reporter, hindi ba ito masyadong dehado na kondisyon para sa Pilipinas? Ang sagot ng CEO ng PAC ay kahanga-hanga. Ang natatanggap namin ay hindi pera, kundi tiwala, pagkakaibigan at pagkakataon na mag-develop ng magkasama. Iyan ang tunay na benepisyo. Pagkatapos ng signing ceremony, isang reception ang ginanap. Lumapit sa akin si Gunara, luhaan ang mata. Direktor, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil pinaniwalaan ninyo ako. Hindi Gunara, tama ka. Ang Pilipinas ay talagang isang espesyal na bansa. Lumapit din si Attorney Reyes upang bumati. Nagsisimula pa lang. Sabay-sabay tayong lilikha ng isang kahanga-hangang paliparan. Nang makipagkamay ako sa kanya, naramdaman ko ang init. Ang kamay ng isang tunay na kasosyo. Noong gabing iyon, sa farewell party, ang mga kabataan ng 2 bansa ay sabay-sabay na kumanta ng melody ng Bahay Kubo ng Pilipinas at isang tradisyonal na folk song ng Uzbekistan. Nang makita ang eksena, naisip ko, ito ang tunay na symbiosis. Magkasama tayong tatawa, magkasama tayong magde-develop. Pagkalipas ng ilang araw, ang unang batch ng mga Uzbek trainee ay lumipad patungong Pilipinas. Nang ihatid ko sila sa paliparan, sinabi ko, matuto kayo ng marami. Kayo ang kinabukasan ng industriya ng abyasyon ng Uzbekistan. Nang tingnan ko ang eroplanong lumipad, sigurado ako na gumawa kami ng tamang pagpipilian at ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Agad pagkatapos ng paglagda ng kontrata, sinimula ng konstruksyon. Ang mga eksperto mula sa Pilipinas at mga Uzbek engineer ay sabay-sabay na nagtatrabaho. Ang kahanga-hanga ay ang approach ng Philippine team. Hindi sila nagtatrabaho ng mag-isa tulad ng China, kundi mula pa sa simula ay nagtatrabaho na sila kasama ang mga empleyado ng Uzbekistan. Nakita ko ang isang Filipino construction supervisor na nagpapaliwanag sa isang Uzbek engineer. Ang pamamaraang ito ay ganito. Subukan mong gawin ng mag-isa, hindi lang order, kundi teaching, doing together, at waiting. Isang talagang kahanga-hangang imahe. Samantala, ang mga sulat mula sa mga trainee sa LLEA ay dumating, Direktor, napakaganda dito. Hindi lang kami natututo tungkol sa teknolohiya, kundi pati na rin sa diwa ng serbisyo, teamwork at pride in work. Isang trainee pa ang sumulat, ang mga guro ng Pilipinas ay napakabait. Nagpapaliwanag sila hanggang sa maintindihan namin at laging nagbibigay ng encouragement kapag nagkakamali kami. Parang magkakapatid talaga. Sa construction site, katulad ng mga kwento ang nagaganap. Isang Filipino engineer ang kumakain ng tanghalian kasama ang isang Uzbek worker. Ang mga staff ng Pilipinas ay nagsisikap na matuto ng wikang Uzbek. Ang paggalang sa Ramadan, ang mga maliliit na pag-aalala na iyon ang nagtatag ng tiwala. Lumipas ang 6 na buwan at nagsimulang lumabas ang hugis ng paliparan. Isang magandang disenyo na moderno ngunit nagdadala rin ng tradisyonal na Uzbek pattern. Isang efficient structure na isinasaalang-alang ang init ng disyerto at higit sa lahat, isang flow na dinisenyo para sa tao. Napakaliwanag din ng proseso ng konstruksyon. Lahat ng progress ay publicly disclosed at mahigpit na pinag-usapan sa gobyerno ng Uzbekistan. Pagkatapos, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Informally na nakipag-ugnayan ang Ministro ng Transportasyon ng Kazakhstan. Mukhang tama ang pagpipilian ng Uzbekistan. Pinag-aaralan din namin, may mga katulad na signal din mula sa Kyrgyzstan. Isang hangin ng pagbabago ang nagsimulang humihip sa Central Asia. Noong gabing iyon, habang naglalakad ako sa construction site, nasaksihan ko ang isang nakakaantig na eksena. Kahit tapos na ang oras ng trabaho, isang Filipino engineer at isang Uzbek engineer ay sabay na tinitingnan ang blueprint. Kung gagawin natin itong bahagi ng ganito, siguro mas epektibo. Oh,
Magandang ideya iyan. Subukan nating kalkulahin. Iba ang nationality, iba ang wika, ngunit iisa ang passion na lumikha ng isang mas mahusay na paliparan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sunset sa Urgence ay may napakagandang kulay. Ang bukang liwayway ng isang bagong panahon ay paparating. Narinig mo ang isang kamanghamanghang kwento tungkol sa kung paano tinalo ng Uzbekistan ang mga world airport powers upang piliin ang Pilipinas bilang kasosyo. Isang kwento tungkol sa mga taong hindi yumuko sa malaking pondo at engrandeng teknolohiya ngunit nakita ang tunay na halaga, at isang kwento tungkol sa pagkakaibigan ng dalawang bansa na muling naibalik pagkatapos ng 4,000 taon. Ang aral na dala ng kwentong ito ay napakalinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa sukat o pera, kundi sa sinseridad na nakatuon sa tao at sa hangarin na mag-develop ng magkasama. Sa kasalukuyan, ang Urgence Airport ay maayos na tinatayo at malapit ng maging bagong pintuan ng Central Asia. At ito ay hindi lamang ang pagtatayo ng isang paliparan, kundi ito ang magiging simula ng isang bagong cooperation model. Hanggang sa araw na ang teknolohiya at diwa ng PAC ay umabot sa mundo at ang diwa ng malasakit ng Pilipinas ay kumalat sa buong mundo. Kung naramdaman mong nakaaantig ang kwentong ito, i-click ang like at subscribe. At higit sa lahat, i-share ang video na ito upang mas maraming tao ang makaalam ng nakaka-proud na kwento ng Pilipinas na nagniningning sa international stage. Maraming salamat. Yeah.